kaso natin ngayon, ang kailangan nga kumbinsihin ng prosecution at defense ay walang iba kundi ang ating mga senator judges. Ayan. So they will be convincing the senator judges through the presentation of evidence and the witnesses. Okay? Siyempre, kung gaano ka ka-articulate doon sa iyong pagsasalita sa harapan ng hukuman. So, iba din kasi yung talagang abogado umaharap sa trial, no, na well-prepared kasi it is actually comparable sa law school. Na kapag may recitation at natawag ka, 30 minutes ka magsalita doon sa loob ng classroom o 45 minutes. Kaya kapag preparado ka, ang taas ng grade mo sa law school. Parang dyan din sa, sa trial dito sa ating impeachment. Okay? So, dito sa day 2 ng ating impeachment trial, sinalang po ng prosecution, ng prosecution team, ang kanilang unang saksi, no? Walang iba kundi si John Mark Calilong. Okay, isang senior agent po siya mula sa Digital Forensic Laboratory ng NBI. So, ang tanong dito ay bakit kaya itong si Calilong ang inuna ng prosecution? Kasi siya po yung may hawak ng resibo. Siya po ang may hawak ng ebidensyang matibay laban sa Vice Presidente tungkol dito sa Article 4 of the impeachment complaint. Okay? So ang pinag-uusapan natin dito ay ang Article 4 of the impeachment, yung tungkol sa grave threats at inciting to sedition. Okay. Kung matatandaan niyo po, ang naging ugat nito ay yung online press conference ni VP Sara, kung saan nabanggit niya ang tungkol sa pag-upa ng assassin, The Assassin. Okay, pelikula yun eh. Kung sakali daw may mangyari sa kanya, ay ganunin niya si Pangulong Marcos, yung asawa, si First Lady Lisa, at yung kanyang pinsang buo, si Speaker Romualdez. So, ano yung primary objective of the prosecution pagdating sa direct examination na ito, sa day 2 na to? So, sagot dyan, simple lang. Patunayan na totoong tao ang nagsasalita sa video at hindi po ito gawa ng AI. Parang ginawang mga AI video ng mga kalaban ng Pangulo ng mga nakaraan na tumitira siya ng shabu or ng drugs. No? Yun ang gustong patunayan. Hindi ito katulad ng mga unang video lumabas sa paninira kay Pangulong Marcos. Okay? So dito ipinaliwanag ng NBI agent yung proseso kung paano nila kinuha, paano nila na-secure, sinuri ang kopya ng video. Binihisan nila ng legal na protection ng video para hindi ito mapasura ng korte. Para itong pag-ibig. Pag-ibig na naman tayo. Dapat mapatunayan mo original at tapat ang nararamdaman mo sa iyong iniirog. No? Hindi siya peke, hindi siya puro pambobola lang. No? At sasabihin mo doon sa nililigawan mo na walang ibang babae sa aking puso kundi ikaw lamang. Ganon din sa presentation of the evidence dito sa video, no, na kung saan napakinggan at napanood natin si Vice President Sara na talagang pinagbantaan ang buhay ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, bakit nga ba nagpakapagod ang prosecution na magsalang ng isang NBI specialist katulad nitong si Calilong? Para lang sa isang video na napanood na naman natin to, di ba, no, last year, no? At nakita natin to na in-upload sa Facebook at ating pinanood na kung ilang ulit. Lumabas natin to sa TikTok, di ba? Pwede naman sanang isaksak na lang yung USB sa projector doon sa Senado, sa impeachment trial court. At i-play nyo ng i-play yan hanggang magsawa kayo, no? Only play, only presentation. Pero bakit pinagpaguran pang ipresenta itong NBI specialist na to? Dito po pumapasok ang dalawang pinakamahalagang konsepto sa electronic evidence. No? Electronic evidence muna tayong pag-usapan natin. Yung preservation kasi at authenticity, yung pagpapatunay na tunay yung video na yan, napaka-importante yan. Sa ilalim po ng ating mga batas sa ebidensya, sa rules on evidence, sa rules of court, ang mga digital file tulad ng video ay napakadaling baguhin yan. Isang click mo lang dyan, no? Pwede mo nang i-edit, gupitin o gamitan ng deepfake para ibahin ang mukha o boses ng nagsasalita. Marami na kasi, sobrang advanced ng ating technology, kaya hindi pwedeng basta-basta na lang magpipresenta ka ng isang video sa hukuman as an evidence without authenticating the video, no? At without proving that you were able to restore and preserve the video. Okay?
So, para itong ebidensya sa krimen maikukumpara mo to. Kung may natagpuan kang kutsilyo sa crime scene, no, dapat may pirma kung sinong pulis yung nakakita ng kutsilyo, sinong naglagay ng kutsilyo sa plastic. Di ba nakikita nyo palagi nakalagay sa plastic yan? At sino yung nagdala sa laboratorio ng plastic na may lamang kutsilyo? So, sa digital evidence, gumagamit ang NBI ng tinatawag na hash value. Ito yung nagsisilbing digital fingerprint ng file. Kapag may binago ka, kahit isang pixel, diba, alam niyo ba yung pixel? Kahit isang pixel lang o isang segundo sa video, magbabago ang code nito. Magbabago yan, definitely. Kahit isang pixel, isang segundo, nawala doon. Bago na yan lahat. Dito napatunayan ng NBI na hindi nagbago yung hash value. Ibig sabihin ay buong-buo at ligtas na naipreserba, na-restore ang video pinipresenta as an electronic evidence sa impeachment trial court. Yun ang purpose, kaya nandoon yung NBI, kaya siya yung inuna. Okay? So, ito yung strategy para supilin yung defense ng deepfake, yung video. Sa panahon kasi natin ngayon, usong-uso yung palusot na, hindi ako yan, AI yan. No? Generated yan by AI. Dito dahil pinatunayan ng isang forensic expert na ang video ay original, no? Pinutulan agad, no, ng prosecution team ng pakpak ang posibleng maging palusot ng depensa. So, ang galing mo, inunahan na nila agad. So, okay? So, minsan nga may mga biruan dyan, meron daw mag-asawang nag-aaway dahil may nakitang video. Ang mister, no, na may kasamang ibang lalaki. Ang misis niya sa Mega Mall. Sabi ng misis, hala, hindi ako yan. Deepfake yan ng mga kalaban ko. Sabi naman ng mister, anong deepfake? Hawak mo pa nga yung credit card ko sa video at habang nagbabayad ka ng pinang-shopping mo ng kasama kong lalaki. Okay? So, ang aral dito, no, kahit anong pilit mong sabihin, deepfake ang isang ebidensya, kapag ang digital forensics na ang nagsalita at tugma ang lahat ng detalye, wala na. Tiklop na lahat yung palusot mo. So booking ka diyan. So dito ganito yung ginawa ng prosecution. So the prosecution actually was trying to prove na authenticated to, well preserved. At walang nabago dito kahit isa. Walang na-splice, no? Hindi inedit ito. So, yan ang gustong patunayan ng prosecution dito sa unang ebidensya at testigo na kanilang pinipresenta sa impeachment trial court. Okay? So, punta tayo dun sa tanong sa akin kanina ng mga subscribers natin. Bakit daw laging overruled ang depensa? Okay? Pag sinabing overruled, teka, tumabig ka muna dyan. Makayaan mo yung prosecution. Ganun yan eh. Okay? Dito na tayo sa kapanapanabik na bahagi ng trial. No? Kung nanood kayo, mapapansin ninyo, halos bawat 5 minuto, tumatayo yung defense lawyer na siya, nakalimutan ko yung pangalan, basta kayo na bahala, tumatayo palagi yung defense lawyer, no, para mag-raise ng objection, Your Honor, objection, Mr. Presiding Officer. Pero si Senate President, no, Chis Escudero, Senate Presiding Officer na si Chis Escudero, laging ang sagot niya, objection overruled. Witness may proceed to answer the question. Di ba? Palaging ganyan ang sinasabi. Ang bilis magsalita ni Chis Escudero eh. So ang tanong ganito, bakit nga ba laging talo ang argumento ng defense? Alam niyo po, may tatlong pangunahing dahilan dyan. Kung bakit palagi silang nasusupalpan ng prosecution at lagi silang nababara ng presiding officer. Objection overruled palagi. Parang hindi yata ako nakarinig ng objection sustained. May narinig ba akong gano'n? Parang wala, di ba? Ngayon, kanina nga nag-object ang defense, di ba? Sabi nila, hindi naman daw dapat pinag-uusapan ng detalye ng video. Kasi iba raw ang nakasulat sa original na reklamo ng mga pribadong grupo sa labas ng Kongreso. Ayan. So, yun ang kanilang, yun ang kanilang legal point kanina. Pero,
Itong kagandaan pag-abogado yung presiding officer. Agad-agad, nilinaw ni Senator Chis Escudero. Ang sinusunod sa trial ay ang articles of impeachment ng opisyal na pinasa ng House of Representatives. Hindi kung ano ang pinasa ng mga NGO noong una. Dahil yung Article 4 ay mismong tungkol sa video na pinipresenta ngayon bilang ebidensya, no? Pwedeng magtestigo ang NBI tungkol dito sa pinipresentang video na kung saan ang nilalaman nito ay yung video na kung saan nga si Vice President Sara Duterte ay pinagbabantaan ng buhay ng ating Pangulo, ng ating First Lady, ng ating dating Speaker of the House na si Romualdez. Okay? So, kung matatandaan ko, nag-object din ng defense na masyado raw technical o labas sa personal na kaalaman ng testigo ang mga sinasabi nito. So, alam niyo, pinakikinggan ko to, nagdadrive ako ng kotse. Tapos nung nandoon ako sa pupuntahan ko, hindi ako lumalabas ng kotse kahit nandoon ako sa lugar kasi makatayin ko yung radyo eh. Mamimiss ko yung mga importanteng detalye. Okay, so dito natin makikita ang kaibahan ng ordinaryong saksi sa expert witness. Kung ordinaryong tao ka lang, pwede ka na magtetestigo doon sa nakita mo. Okay, dapat may personal knowledge ka. Halimbawa, nakita ko siyang sumigaw. No? Pero dahil NBI Digital Forensic Expert ang nakasala, may laya at karapatan siyang ipaliwanag ang mga technical, digital footprints ng video sa ilalim ng batas. Okay? So, ganun ang nangyari kanina. So, yung kina-question na hindi dapat maging testigo yan, hindi pa pwedeng kontrahin yun dahil siya yung expert witness pagdating niya sa authentication and preservation of the video. Okay? So, isa pa sa pinakamalaking dahilan dito, kung mapapansin nyo, maraming objection ng defense kanina na nagsasabing hindi daw dapat tanggapin ang video dahil marami raw itong kulang sa konteksto. Yan. Talagang yung defense kanina, kung mapapansin nyo, tira sila ng tira doon sa sa testigo at doon sa video presentation. Yung video na pinipresenta sa evidence. So, ang nangyari tuloy dito, pinaalalahanan sila ng impeachment court. Okay, sabi sa kanila, huwag kayong masyadong excited. Sa direct examination, hinahayaan muna ang nagdala ng saksi. Ang nagdala ng saksi dito, yung prosecution, na ilatag nila yung buong kwento nila tungkol doon sa ebidensya at sa kanilang testigo. Hayaan yung magsalita muna. Direct examination yan eh. So dito, ang ginagawa ng defense, itong dito na to, parang nanonood lang ng sini dapat ang dito eh, yung defense eh. Kasi simula pa lang ng palabas, sumisigaw ka na agad ng peke ang ending niya. Di ba? Hindi mo pa napapanood eh. Sigaw ka na ng sigaw ng objection. Siyempre, sasabihan ka ng gwardiya na, ay, maupo ka nga muna dyan at tapusin mo muna yung palabas. Di ba? Ganun na nangyayari. So, pagkatapos ng direct examination, ang susunod kasi dyan, cross-examination. Doon na pwedeng gisahing maigi ng defense group ang NBI agent para sirain ang kanyang, nasisirain. Hindi yung mukha niya, yung kanyang kredibilidad. Okay? So, hintayin mo yung oras mo. Oras ng prosecution, yung direct examination. Although you have the right to raise an objection. Kaya lamang, kita mo nangyari kanina, puro barado kay Chis Escudero ang defense counsel because hindi proper objection yung nire-raise ng lawyer eh, di ba? Napapahiya tuloy. Okay? So, actually sa kabuuan, kung talagang bibigyan nyo ng analysis ang nangyari kanina sa day 2 na impeachment trial, ay naging matagumpay ang presentation of the prosecution team.